Okay, so what's up? So, hypothesis testing tayo. So, hypothesis testing. So, tinetest lang natin yung hypothesis or yung claim natin. So, hypothesis testing or significance testing is a method for testing a claim or hypothesis about a parameter in a population using data measured in sample. Okay, so nagtetest tayo ng claim. Parang kino-compare natin yung parameter ng population tsaka yung data natin sa sample. Okay, so dito sa hypothesis testing, meron tayong dalawang types na hypothesis. Null hypothesis tsaka alternative hypothesis. So dun kasi sa activity ng teacher namin, parang ganito yun hypothesis testing. So ito yung problem A soft drink bottle filling machine is known to have mean of 200 milliliters and a standard variation of 10 milliliters. Okay, so meron silang machine na nagagawa ng soft drink bottle. So ang average niya daw ay 200 ml. Ngayon, the quality control manager took a random sample of filled bottles and found the sample mean to be 215 ml. So merong quality control manager. So kumuha daw ng sample and nakita niya yung mean niya ay 215 ml. Sample baka mga 10 soft drink o kaya mga 20. So, 215 ml yung nakuha niya. Ngayon, she assumed the sample must not be representative. So, dapat daw hindi 200 ml. Must not be representative. Do you agree with the... Naku, parang mali ang aking sagot dito. She assumed the sample must not be representative. Do you agree with the conclusion made the quality control manager? Justify your answer. Ngayon, sinasabi natin na kung a-agree tayo sa quality control manager. Ang pagkaka-gets ko dito, must not be representative. Okay. Ang pagkakagets ko dito, yung 215 ml, yan, nalito ako. Kasi ang pagkakagets ko, she assumed the sample must be representative. Yun ang akin. Yun pala yung must not be. So, mali yata ang sagot ko dito. Pero, tama naman siguro. May points pa rin. Okay. Ang pagkagets ko 215 dapat yung yung average. So ngayon, parang kung mag-agree tayo na 200 pa rin ba yung average ng soft drink or hindi na. Okay. Yun yung hypothesis natin. Parang gagawin natin claim na hindi na 200 ml yung average ng machine natin. Okay? Kasi kumuha nga yung quality control manager ng sample. Tapos 215 yung ml yung average niya. So hindi na 200 ml. So ngayon sa hypothesis testing, kasi hindi natin alam kung saan tayo magdodraw ng line. Okay? So pwede sa iba 215 ml. Pwedeng sabihin ng iba na konti lang naman. So parang tanggapin na natin na nasa 200 ml pa rin yung average. So, pero meron din namang ibang tao na magsabi na, hindi, iba na, hindi na 200 ml yung average natin. So, ngayon, sa statistics, kailangan natin ng parang masagot to sa statistics, no? Kung yung 215 ba ay sa 200 ml pa rin. Kasi, in-estimate natin ito kasing 200 ml, parang sa buong population, no? So siguro 200 ml pa rin pag mineasure mo yung buong soft drink, kasi ito kuwari mga 10 soft drink bottle lang yung mineasure niya. Kaya 215. Malay mo yung pag tinest mo yung lahat ng soft drink, siguro nasa 200 So saan tayo magdodraw ng line? Ngayon, puro ngayon na ako. So, null hypothesis and alternative hypothesis. Sa null hypothesis, kumbagay, yun yung, by default, So, a statement about population parameters such as population mean that is assumed to be true. So, null hypothesis natin ay 200 ml pa rin. Yung alternative hypothesis, parang kinokontra natin yung parang current na parang claim. So, ito nga yung ating alternative hypothesis. So, 215 ml na daw ang average. So, yon
hypothesis testing, null tsaka alternative.